Buenos dias, damas y caballeros. Again, welcome to another of the Vlogcasters pre-recorded vlog kung saan i-record natin itong video na ito kagabi or late afternoon yesterday for publication early this morning. Okay, si former Senator Antonio Trillanes has issued a warning against lawyers of the defense team na pwede silang kasuhan ng perjury sa pagsisinungaling sa korte at pwede rin sila ipa-disbar. And I wouldn't be surprised if former Senator Trillanes will take the initiative of filing a disbarment complaint laban sa kanila sa either sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, or sa Supreme Court mismo. And his warning came amid the declaration by or listing by the defense team of Mary Grace Piatos as among their witnesses. So nakikita ni Trillanes, another propaganda scheme na naman ito ng defense team para ipakita na meron nga talagang taong na nagkapangalan na Mary Grace Piatos. Kahit yung National Statistics Office, NSO, sinabi na many times during House hearings na they have no listing of Mary Grace Piatos in their birth certificates, marriage certificate, or even death certificate. Kumbaga, she doesn't exist. Pero hindi rin natin masabi na baka sasabihin nila na she doesn't exist dahil membro siya ng isang lumad community or meron rin sa amin kahit sa Mindanao, yung mga Bajau tribe, yung mga boat people, many of them do not still register yung birth nila or yung deaths nila. Kumbaga kasi these are tribal groups who migrate from one place to another at they live on boats. Migratory people ito, and they resist any contact with the government. Pero by now, because maraming benefits sila hinahabol rin sa gobyerno, karamihan naman nagre-register na, pero hindi malayong isipin baka yun ang gagawin nila. Yun ang sasabihin nila, kaya hindi ito na record sa any listing sa government agencies ay dahil sa mga tribal people sila, nakatira sila sa mga kuweba. They don't believe in government, they don't want to have anything to do with the government. Kaya sabi ni Trillanes, wag nyo gawin yan. Kasi either ginagawa nila ito parang gimmick na rin para sabihin meron nga talaga Mary Grace Piatos, and then either ipresenta nga nila ito na sinasabi membro ito ng katutubo o tribal community, or kaya sasabihin nila nalista namin pero natakot na siya, ayaw na siya magpakita, hindi na siya nagpakita yung sarili niya sa amin, nagtago na siya, hindi na namin alam kung paano siya i-locate. So para gawin lang nila parang propaganda scheme ito para ipakita na meron nga talagang Mary Grace Piatos. In fact, nilista na nga namin as defense witness. Kaya lang, yun, pagdating ng trial, ayaw na lumantad, nagtago na, hindi na rin namin malocate siya. Pero buhay si Mary Grace Piatos. May tao talaga na Mary Grace Piatos, hindi lang siya listed sa mga government agencies, kasama na yung National Statistics Office. So kaya in short, sa tingin ni Trillanes, another budol-budol scheme na naman ito ng defense team or mga lawyers ni Sara Duterte, at winarningan niya. Pwede sila kasuhan ng
commission of perjury, pagsisinungaling sa korte, for which they can be jailed, and also they can be disbarred. So panoorin natin or pakinggan natin itong interview ni Trillanes sa DZMM Radio. Kaya lang very strict sila sa copyright, kaya pakinggan na lang natin itong audio ng interview nila. Alam mo kung sino man yung nevertheless, we thank nila dyan, ABS-CBN for this video. Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, actually yung defense yung nagpakasawman kay, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Tapos, kung sino man yung knowingly, na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Kasi, lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na i-report ng media o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present pero meron Ganon yung mga drama niyang mga yan. But hindi na kakagat Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos naproteksyonan nila mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to imprison si Senator de Lima. Pero ito ngayon hindi na obra Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan. Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, actually yung defense yung nagpasawman kay, di ba? Yun, So, yan, nakikita ni Trillanes na kuwan lang ito. Another palabas na naman ito. Another media gimmick na naman ito na para sabihin, nilista nga namin Ibig sabihin, may tao talaga. Nilista namin Buhay talaga si Mary Grace Piatos. Baka sabihin nila, during the trial, nasagasaan ng bus Patay na, saan ang katawan? Alam nyo naman na baka sabihin nila, Muslim yun. So, kailangan in 24 hours, malibing na yun. Ganon Maraming gimmick kaya bantayan natin yan, mga gimmick nila. Kasi ready naman hindi lang, nung nilista nila si Mary Grace Piatos, nilista rin ng prosecution. O sige, ilalabas nyo si Mary Grace Piatos, sige. Ipapatawag rin namin yan para pwede namin yan i-grill. Pwede namin yan baka pag nag-grill, mayroon sila na bayaran tao na kung wari na hindi nakakaintindi ng Tagalog, hindi nakakaintindi kahit anong salita. Hindi makakapagsalita, ganun, basta tao. Andun lang siya, baka pipi at bingi pa yan. Para hindi ma-subject to intense grilling and questioning.
So, bantayan natin yan. Ang dami na naman. Meron naman pabudol-budol. Dito talaga magaling. Dito talaga magaling ang kampo ni Sara Duterte. Mag-delay, mapatay yung impeachment trial last year pa. And then ngayon sinubukan na ipa-omit or itanggal yung mga 28 evidence and witnesses, kasama na si Trillanes, kasama na si Madriaga, kasama na yung COA report, kasama na yung mga COA officials, kasama na yung AMLAC report, kasama na yung BIR box, lahat gusto pinapa-omit, pinapa-tanggal sa pre-trial conference level pa lang. So diyan nakikita mo na wala talaga silang contrary evidence to defend Sara Duterte, kaya lang they are resorting to fake news, they are resorting to presentation of fake witnesses, kasama na ito si Mary Grace Piatos. So a few days na lang magsisimula na yan, natapos na today, kahapon Friday yung pre-trial conference, and papunta na tayo sa July 6 trial. Diyan makikita na natin, makikilala na natin, masilayan na kaya natin si Mary Grace Piatos. We will find out soon enough. So hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.